Mga kapuso, samahan niyo po kami, tayo bibisita sa isang model barangay sa lungsod ng Maynila. At doon, ating makikita, barangay hall nila, boarding house na pala. At ang kuryente ng boarding house sabay libre. Sponsor ng walang kabuwang-buwang na poste ng Meralco. Mula sa barangay 674 sa Paco, Maynila, ang lumapit sa investigador. Ano pong problema sa barangay niyo, ma'am? Pinakyaw na po yata lahat ng problema sa barangay namin. Nandun na po yata lahat, sir, ng problema. Ang daing nila, patong-patong na raw ang problema ng kanilang nasasakupang barangay. Bali, ang gusto ko lang kung mangyari, maiayos. Kung ano yung dapat sa barangay, maibigay sa barangay. Kung ano yung dapat napakinabangan ng maraming tao, pakinabangan. Hindi lang ng iisa, dalawa, tatlo. Ang una sa listahan nila ng reklamo, ang munting barangay hall, meron daw border. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba sa barangay hall. Pero sa ikalawang palapag ng barangay hall, napansin namin na may mga damit na nakasabit. Ang pagkakalam ko ay mga estudyante na kaibigan ng kanyang anak. Aba, may border nga, sosyal. Eh sino naman po kaya ang kanilang landlord? Si ex-chairman po, si Moreno. Sabi ni chairman, siya ang nagpagawa ng second floor, kaya pag sinasabi niya na pag-aari niya ito. Ang sinasabi pala nilang chairman, asawa ng kasalukuyan nilang punong barangay. Pagsapit ng gabi, may namataan na kaming nakadungaw sa bintana. Sinubukan ng aming asset na umakyat sa itaas. Kumpirmado, ang barangay naging bahay. Ang pangalawang issue, dagdag pa raw ang barangay sa systems loss ng Meralco. Paano kasi ang kuryente ng barangay? Di jumper! Sus, Mariosep! Wala talagang kontador yung kuryente na ginagamit ng barangay. Inilapit namin sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government ang issue ukol sa boarding hall. Habang ang issue naman ng jumper sa Meralco namin isinangguni. Inikot namin ang barangay kasama ang ilang tauhan ng Meralco. Sinipat nilang mabuti ang mga gawad ng kuryente sa labas ng barangay. Sinigurado ang bawat koneksyon nito. Nung hapon din nun, ino-operate na namin. At yun nga, nakitaan natin siya ng illegal connection, walang metro. Walang sinayang na sandali ang aming grupo. Magkasabay na ininspeksyon ng mga taga Meralco at DILG ang barangay. Binusisi ng mga tauhan ng Meralco ang bawat linya. Direkta sila naka-connect doon sa serbisyo ng Meralco. After nun, nagkaroon ng safety switch. Pagdating sa safety switch, papatok na doon yung linya sa barangay ko nila. Wala silang pinalusot, pati ang jumper ng katabing bahay, napuna. Bali, verify lang natin. Ano? Kasi dito yung sa kanila positive na naka-illegal ng barangay yun. Kaya lang meron pang wire na maliit pumasok niya sa loob ng ano niya. Saan yun? O dito eh. Pwedeng makita ko lang, matiya ko lang. Pasensya na ba? Nawala sa akin. Bisado, naka-jumper nga ang boarding house ng barangay hall. Ilaw, TV, at saka electric fan. Mapapansin mo. Maya-maya pa dumating ang isang kagawad. Standard sa Meralco yung ganyan. May pinasasabi raw si chairman. Tapos kung anong ano na lang daw. Alimbawang may... Masa ba si chairman? Wala yun. Talaga naman, ang first gentleman ng barangay may messenger pa. Basta yung billing sa akin, nung tumawag, gano'n ang ano nga yung in-apply. Kahit tingnan doon sa Meralco, may apply yan. May application. Oo, meron yan. Mukhang baluktot po ang katwiran ninyo, ha? Kumbaga sinalo na lang nung kapitana yung ano, yung kuryente ng illegal na yun. Bago lang, kakaupo lang kasi yun. Matagal na po yung jumper na yan eh. Kasi hindi pa ako kagawad. Talagang nalalaman ko na jumper na yan at katunayan ay madalas kang nasisita ng Meralco yan. Hindi raw palalampasin ng Meralco ang kasong ito. Pag nanakaw ng kuryente is criminal offense yan, which is punishable by law under Republic Act 7832. Okay lang ba pumasok kami? Okay lang. Dahil wala si chairwoman at ex-chairman, sa isang kagawad na muna namin ipinabot ang reklamo.
Naghaharap-harap kayo, ayaw nyo humarap. Paano Isa pa rin maayos siya? natin. Dadalhin nyo roon, dadalhin Hindi nyo rito. totoo yan. Paano kami aharap? Ikaw mismo, witness ka, nagmumura si ex-chairman. Alam mo yung totoo, kaya hindi kami umaharap. Magpapa-emergency meeting siya, mumurahin niya kami dito. Hindi kayo sasabihan- minumura, kayo na Hindi nagsasabi. totoo yan. 24 hours. Dahil sa wala naman ang inirereklamong panig, nagpasya kaming bumalik na lang sa susunod na araw.